want you to open your Bibles in the book of James. James chapter 1, verse 12. Isang verse lang po ang babasahin natin, but the thing that we're going to look at is the entire passage or the entire chapter of James, James chapter 1. We're going to read verse 12. Sabi dyan, blessed is the man who endures temptation. Sa ibang translation, trials. In other translations pa, testing. For when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. Pinagpala na po ng Panginoon pagkabasa ng kanyang salita. You may now take your seats, please. Now, the title of the message that I would like to share with you is Blessing in Testing. Blessing in Testing. Now, there was a photographer who was assigned to take important pictures of a great forest fire that is happening in their place. Kaya lang, smoke and fire are too big. They were too big. Kaya hindi nila alam paano sila makakakuha ng magandang picture. Ang sabi nitong photographer, sabi niya sa kanyang opisina, I need an airplane or a plane for me to take good pictures. So, everything has been arranged. So, pagdating niya doon sa airport, meron ng eroplano doon na naka-start na yung engine. Meron na rin piloto. Pagsakay niya doon sa eroplano, dala ang lahat ng kanyang equipments, ang tanging sinigaw niya lang, let's go, let's go, let's go. So, ang ginawa ng piloto, let's go. Lipad. Now, habang sila'y lumilipad, sabi ng photographer sa piloto, will you please fly over the north side of the fire? Will you please come closer to the fire? Sabi nitong piloto, why? Why do we need to do that? Sabi nung photographer, because I am the photographer. And I'm going to take pictures. That's my job. Ang sabi nung piloto, oh man, you mean you are not the pilot instructor? Akala ko co-pilot kita. Hindi pala, bakit? Yung palang piloto niya, first time na nakapagpalipad ng eroplano. Now, what are you going to do if you're in that particular situation? Na hindi mo nga alam kung paano ilalapit yung eroplano dun. Now, in life, the question that I would like to ask is simple. Have you ever been in a tough situation or a problem that you don't know what to do? Sino po sa inyo nakaranas na ng matinding problema sa buhay na halos ikabaliw mo? Gusto ko pong taas ng kamay. Participation ba? Okay? Now, put down your hands. Lahat po tayo, actually, ay meron ng mga sitwasyon sa buhay na ating pong naranasan. But let me tell you that though our trials or testing may be tough and long, they come with the promise of blessings. Alam niyo ba na ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay ay laging meron pong kaakibat na pagpapala sa buhay. Verse 12 is an encouraging conclusion to the discussion about trials that had began in verse 2. James closes this section on times of testing with a promise for the believers who are suffering under trial by reminding them, oh, listen to this, that God rewards those who remain faithful. Pinagpapala at binibigyan ng gantimpala ng Diyos ang bawat anak niyang nagiging tapat pa rin sa Kanya o nagpapatuloy pa rin sa kabila ng matinding pagsubok ng buhay. Now, the blessing of God is threefold. Pagharap sa problema ng buhay, threefold. The first blessing is the blessing of inner blessedness. Now, that is found in verse 12. Sabi diyan, blessed is the man who endures temptation or testing or trial, because after having become genuine, he will receive the crown of life which he promised to those who are loving him. Now, though having trials may not be the blessing, gusto ko maintindihan mo yan, ha? Verse 12 teaches that enduring trials brings blessing.
Ang problema mismo, hindi yan blessing. Baka naman kasi maisip mo na pag may problema ka, oh, hallelujah, may problema ako, praise the Lord. No, it's not like that. Wala naman pong masaya sa atin pag may problema. Sino po sa inyo masayang-masaya pag nagka-problema? Wala. Pero yung blessing nandoon sa tinatawag na enduring. Pakisabi nga sa katabi, enduring. Yung pagpapatuloy mo, nandoon daw po yung biyaya. Pagpapatuloy mo sa Panginoon sa kabila ng pagharap mo sa problema ng buhay. Now, God blesses someone who perseveres under trial. Blessed would mean fortunate, and it speaks of an inner quality of joy, an inner quality of contentment in God, not affected by outward circumstances. You know, this is what I like about Christians. Ang mga Kristiyano, may problema na't lahat, masaya pa rin. Amen ba doon? Ang lalakas pa rin tumawa niyan. Mga Kristiyan, kahit na nga namatayan na, meron pang joke pa rin eh. Now that's the thing we love about Christians. Why? Because we have a joy in our hearts na hindi base sa kalagayan natin sa buhay. Ito ay kagalakan na anuman ang nagaganap sa buhay natin, kontento tayo dahil alam natin meron tayong Panginoon. Amen? In fact, if you're going to read your Bible, marami pong mga characters in the Bible that they had been into tough times in their lives. Mga pagsubok sa kanilang mga buhay. But the very reason why they can endure is knowing that they have a God who will surely help them. Now, this blessing is a joy that the world cannot take from us. It is a joy that resides in the depths of our hearts. And I want you to understand this afternoon that joy is a matter of choice. Pakisabi nga sa katabi, joy is a matter of choice. Ang pagiging masaya o magalak ka sa panahon ng problema ay iyong pagpapasya. Now, you can allow yourself to be miserable in life. Or you can choose to face the challenges of life with joy. Alam mo, pwedeng pagpapasya mo, pag may problema ka, magmukmok, sisihi ng ibang tao, magalit, lahat ng kasama mo sa bahay, bangisan mo. Pag nakikita ka, ha? Na lahat sila nauubos, no? Darating ka na, tatabi na yan. Yung iba, pumapasok na sa kwarto, huwag ka lang makita. You have the choice na maawa sa sarili. Or, you have the choice na harapin ang mga pagsubok mo sa buhay ng may kagalakan. Knowing, again, that God is with you. Pakisabi sa katabi, you have a choice. Saan daw po dumadalo yung kagalakang iyon? Bakit ang Kristiyano may kagalakan sa kabila ng pagsubok? Our joy flows from a personal connection with the Savior of the world, and nothing can ever take that away from you. Bakit daw po tayo masaya? Dahil alam natin may ugnayan tayo sa Diyos. Bakit daw po tayo masaya sa kabila ng problema? Alam natin ang buhay natin ay nasa kamay ng Diyos. Bakit daw po tayo masaya sa kabila ng napakaraming pagsubok ng buhay? We know that we are God's children and we know that we have the Heavenly Father. Amen? Yun daw po yung dahilan kung bakit tayo ay masaya. Bakit kailangan nating mag-endure sa panahon ng pagsubok ng buhay? The happiness of believers flows out to faithfully following Jesus. Ang buhay ng Kristiyano nagiging masayang tunay sa panahon na faithful tayong sumusunod kay Lord. In good times and in... Alam mo, ang relationship hindi nadidevelop kung puro good times lang. Pansin mo? Sa atin na lang sa ating mga tao. Kung tayo puro good times lang, magkakabarkada tayo pag good times. Oh, happy. Woohoo! Happy, saya. Puro tayo gimikan, puro tayo kasiyahan. Okay? Shallow yun, mababaw. Malalaman mong totoo ang kaibigan mo sa panahon ng pangangailangan. Kaibigan mo pa ba sila sa panahon ng pangangailangan? Okay? Kaibigan mo pa rin ba sila kapag kinokorek mo sila?
May barkada ka bang dating kaibigan mo pero nung kinurek mo, hindi ka na friend? Block ka pa. Pero may non-friend ka na, blinak ka pa. Ano, ni-report pa. No? Well, relationship would grow. And happiness of a Christian would grow as we faithfully follow the Lord even in the good times and the bad times of life. Inner blessedness is the result of faithfully following Jesus even to the trials and tribulations of life. Yun daw pong inner blessedness, yung payapa ka. Masaya ka. Kontento ka. Ano man ang mangyari sa'yo, I don't really care. I know I have a God who is going to help me in situations of life. Let me tell you this, no? Baka sabihin mo, mahirap pala ang Kristiyano, no? May problema. Now, let me tell you this. Trials will come to the Christian who lives a spiritual life. So kung maunawaan mo, mentras gusto mong magpakalapit sa Panginoon, mentras tapat kang lumalapit sa Diyos, may pagsubok. Pagsabi nga sa katabi mo, may pagsubok. Now, a young Christian who worked for a rich man was telling this rich man, sabi niya doon sa amo niya, Amo, alam mo, lagi akong kinakalaban ng kaaway. Pero, sabi niya, napagtatagumpayan ko ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay ko. Yung amo niyang mayaman, pinagtatawanan siya. Sabi niya, bakit ba yung demonyong yan, trip na trip kang guluhin? Kristiyano ka na turuingan, lagi kanyang ginugulo. Why is the devil bothering you too much? Give me an answer. Sabi niya sa kanyang alipin. Sabi nung young servant, I don't know the answer, sir. I don't know. Ikaw, alam mo. Alam mo? Kung ikaw tatanungin, bakit may mga pagkakataon o madalas may pagkakataon na ginugulo tayo ng dyablo? Bakit? Bakit? Alam mo sagot? So yung lalaki, hindi niya masagot. Talagang lumaalis na lang siya sa harapan ng master niya. Now, one day, naghunting sila ng master niya. Yung master niya, magaling mag-shoot ng mga wild ducks. So pag baril niya sa mga wild ducks, yung iba talaga on the spot, patay. Ang sabi ng master niya, run! Catch the wounded ones first before they run away. Habulin mo yung mga nasugatan lang bago sila talagang makatakas. So sumunod naman yung servant. Tumakbo siya, inabol niya yung mga wild ducks. At nung pagbalik niya, tumatawa siya. Sabi ng master niya, why are you laughing? Why are you laughing? Sabi niya, now I know the answer to your big question, sir. Alam ko na ang sagot. Sabi niya, why? You know why Satan does not tempt you? Lagi mo sinasabi sa akin, bakit akong ginugulo ng dyablo at hindi ikaw? Ako na Christian, bakit laging ako? Because you are dead to God. Patay ka na kay Lord. Just like those ducks. Alam mo kung sino ang hinahabol ng dyablo? Those who are still alive. Now listen, ikaw na Kristiyanong buhay pa, nananatiling sumusunod kay Lord, huwag ka nang magtaka. Pakisabi nga sa katabi, huwag ka nang nagtataka. Huwag ka nang nagtataka pag may mga pagsubok na dumarating sa atin. Ang ibig sabihin lang nun, buhay pa tayo. At maliwanag ang katotohanang na kay Lord ka pa. Bakit? Pag wala ka ng mga ganong experience, pag wala nang ginagawa ang dyablo na hadlangan ang buhay mo sa paglapit sa Panginoon, akampi ka na niya. But as long as you're walking for God, as long as you're desiring for God, sa kabila ng mga trials ng buhay, His help shall be upon us. Now, the word persevere comes from the two Greek words to remain and under. Na ang ibig sabihin ay hypomeneo in Greek or perasmon.
to remain under. Yan daw po yung word na persevere. To persevere means to remain under. The connotation is one who remains under trials and doesn't crack or break. Someone who would not quit. Yung hindi umaayaw. Kahit na may problema, hindi umaayaw kay Lord. The idea here is faithfulness. Pakisabi sa katabi, faithfulness. Perseverance is standing steadfastly in the midst of trial, facing it in faith of Jesus Christ. Hindi yung pag may problema, ayaw mo na kay Lord. Hindi yung pag may problema, hindi ka nadadalo. Hindi yung pag may problema, huhuparin mo na yung pagiging Kristiyano mo. No! Ang sinasabi dito ni James, na word persevere, pag may pagsubok ka sa buhay, nananatili ka kay Lord. You remain in Him. You endure hardships with Him. Hindi yan yung Kristiyanong lulubog. Oo. Pag masaya ang buhay, lilitaw. Hi, brothers, sisters, I'm here. Pagka may problema, lulubog. Nasaan na ba si sister so-and-so, si brother so-and-so? Pag nakita mo, oh, bakit wala ka sa church? Nagka-problema ako, pastor. Nagpalamig muna ako. Nagpalamig. Alam niyo, uso yung mga salitang ganyan. Palamig, laylo. Sa panahon ngayon, no? Operasyon, no? Nagpalamig muna ako, pastor. Medyo lumayo muna ako kay Lord. Alam mo, kapatid, walang faithfulness doon. Pakisabi nga sa katabi, walang faithfulness doon. At wag na wag po ninyong ginagawang ugali. Magalit ka na sa akin, di ba? Pastor mo naman ako eh. Wag na wag niyo pong ginagawang ugali. Pag may problema, hindi mag-church. Amen? Mientras may problema, magpakasiksik ka sa Panginoon. Wag po natin ginagawang ugali na pag may problema, hindi magpe-pray. Oh, nawawalan ako ng gana mag-pray. Pastor, ang dami kong problema. Hindi. Mientras marami kang problema, kahit na hindi mo feel mag-pray, you come to the presence of God. Bakit? Nandoon ang kapangyarihan, pagpapalakas ng Diyos, at sa tuwing pumapasok ka sa presensya ng Diyos, napapaalalahanan ka kung gaano kalaki ang iyong Panginoon. Hallelujah! Pakisabi nga sa katabi, tigilan mo yan. Mga ganyang ugali, tigilan na yan. May we learn today, this afternoon, that though we are facing tough trials in life, we need to persevere. We need to remain faithful unto the Lord. Now, sasabihin mo sa alam mo, Pastor, bakit kaya magmula nung na-born again ako, parang mas lalong dumami problema ko? Naranasan niyo yun? Diba kaya nga minsan inililibak tayo o pinipersecute tayo ng mga kamag-anak natin? Alam mo, magmula nung lumipat ka ng simbahan, nagkaganyan na buhay mo. Have you ever experienced that? Eh? A lot of us can relate with that. Huh? You know, it happened to a blacksmith. Merong isang panday, hindi to si Flavio. Huh? Merong isang panday na inoobserbahan siya ng non-believing neighbor niya. Sabi nung kapitbahay niya, alam mo, bakit magmula nung na-born again ka 8 years ago, parang mas lalong dumami problema mo? Sabi niya, parang linggo-linggo na lang may pagsubok ka. Magmula nung minahal mo ang lahat ng tao, you accept them of who they are. Bakit mas marami pa silang nasasabing hindi maganda sa'yo kaysa noon nasiga ka? Nung siga ka dati, wala eh. Tiklop sila. Pero ngayong na-born again ka, bakit ganyan? Alam niyo itong panday, ngumiti lang. Tapos ang ginawa niya, pinakita niya yung spring sa carriage. Alam niyo yung spring, yung shock sa carriage, yung spring sa carriage. Di ba sa sakyan may shock tapos may spring? Mga lalaki lang nakakaintindi niya, lalo na kapag mahilig sa sasakyan. Hindi ko po ina-expect na yung mga babae, amen. No? Sa carriage, kahit na po yung malaking wagon, meron po niyan nung spring na yan. Sabi nitong panday,
Alam mo, nakikita mo ba tong spring na ito? Sabi niya, this is an important part of this carriage. It absorbs yung shock, yung lubak, para hindi masira yung gulong ng carriage na ito. Pero sabi niya, bago maging magandang spring ito, you know, it has to undergo yung process of tempering. Ano daw yung tempering? Yung rod ng bakal, ipapasok sa horno, sa matinding init. Pupukpukin, bibilugin, and then ilalagay sa malamig na tubig. Paglagay sa malamig na tubig, ibabalik sa horno. Pupukpukin, imo-mold, and then ibabalik ulit sa malamig na tubig. Kapag sa tempering nabasag yung bakal, tinatapon ito sa mga scrap metals. We will be doing again the process. Tempering. Hot, molding, cold water, hot, cold water, molding, etc. etc. Yung po ang tawag doon, tempering. At pag maganda na yung elasticity niya, yung talbog niya, ang tawag na nung panday doon, this is a masterpiece suited for the carriage. Sabi nung kapitbahay niya, anong kinalaman nun sa pagiging Kristiyano mo? Sabi niya, you know, God saves us for something more than to have a good time. That's the way I see it. We have the good time, all right, for God's smile means heaven. But He wants us for service, just as I want this piece of iron. And He has put the temper of Christ in us by testing us with trial. Ever since I understood this, I have been saying to God, test me in any way you choose, Lord. Only don't throw me in the scrap of metal. Anong sabi niya? Yun daw mga pagsubok sa buhay natin, yun ang nagmo-mold sa atin. Para saan? For greater glory of serving God. What is in mind here is not the mere experience of trial. Does not necessarily bring blessedness to an individual. The blessing is the courageous endurance of trial so that we might better serve God. In adversity, pansin mo to? We usually want God to do a removing job when He wants to do is improving job. Madalas pag may problema tayo, anong lagi natin panalangin? Panginoon, alisin mo ito. Pag may mga pagsubok tayo, Panginoon, tulungan mo ako, alisin mo ato, now na. Diba? Kaya nga tayo nagtatampo sa Panginoon pagka hindi inalis kagad eh. Ang gusto natin lagi, si Lord, removing job. Now, ang gusto ng Panginoon is improving job. Pakisabi sa katabi, improving job. Anong gusto mangyari ni Lord? Sa mga pagsubok ng buhay natin, mag-improve ang ating pananaw sa Kanya. Mag-improve ang relationship natin sa Panginoon. Mag-improve ang ating karakter sa ating pong mga buhay. Tanda mo kapatid, it is God's will for you to be blessed. Pero nais ng Panginoon na lalo kang manangan at magtiwala sa iyong Diyos sa iyong buhay. Hallelujah! It is being done through trials. Mapapansin mo, pag masarap ang buhay, maintenance ang relationship kay Lord. Maintenance. Pa-atin-atin, pa-smile-smile. God bless you, God bless you. Pag magpe-pray, talagang yung prayer, voice. Magsipag-pray po tayo mga kapatid. Oh, Lord, you know, you're so good. Voice na voice. Pag nagtaas ng kamay, you know, angulo, yes. Kailan yung time na talagang nagpe-pray ka ng matindi? Kailan? Pag may pagsubok. Pag may matinding pagsubok, talagang yung prayer mo, Lord, wala ka nang pakialam sa voice. Kahit na humaghalo yung luha, sipon, wala ka nang pakialam doon. Why? Dahil yun yung panahon that you are really pouring out your heart to God. Kapag ka puro sarap ang buhay, listen to this, humihina ang ating spiritual fiber.
humihina tayo. Pero sa panahon ng pagsubok, yan yung panahon na lumalakas ang ating mga spiritual muscles. Nagmamature tayo bilang Kristiyano. Alam nyo, parang ang faith natin parang muscle. The more it is being tested or exercised, the more it grows. At tumitigas yung muscle. Okay? Now, one time, nung ako po yung nagsisimula palang mag-workout, ang gusto kong workout, yung workout pa cute. No? Yung mukha ka lang nag-workout. Diba? Nilalagay kong bakal, yung magaan. Yung talagang pag binuhat mo, yung nadadaan sa facial expression. Ang gan lang nun. No? Tinadaan ko lang sa facial expression para magmukhang mabigat. No? Pero pag tinignan mo, 5 pounds? 5 pounds? Kumusta ka naman, di ba? Yung dating nandun sa gym na ngayon ay instructor ko na. Pinansin niya ako. Sabi niya, "Sir, ano pong ginagawa ninyo?" "Nag-exercise." Sabi niya, "Sir, wala pong mangyayari sa inyo dyan. Umuwi na po kayo." "Pambira ito, nagbayad ako dito, pinauwi ako." Sabi niya, "Kasi boss, hindi po lalaki kayo dyan. Hindi po mag-i-improve muscle nyo dyan. Ang gaan po niyan eh." Sabi ko, "Anong gagawin?" So, ang ginawa, sinukat yung height ko, weight, okay, pati yung body mass mo, kung gaano karami na lang ang fats mo sa katawan. Then, may stretching, elasticity, etc., etc. After 10 minutes, nilagyan niya ng mabigat na plato yung bar. Sabi niya, "Buhatin niyo, sir." Talaga? Sabi niya, "Yes, sir. Huwag kayong matakot kasi katimbang niyo yan. Mas magaan pa nga sa inyo yan eh." Alam niyo, nung ginawa ko lahat ng exercise na pinagagawa niya, kinabukasan parang sabi ko, "Lord, kukunin mo na ba ako?" Ang sakit, Lord. Lord, dito na ba yung panahon na makikita na kita? Masakit eh. Pero alam niyo, little by little. Oh, wow. Little by little. Pag nasanay ka na, dadagdagan mo na. Dati ang bench press mo lang, pinakamabigat na yung 70. Ngayon, dinadagdagan mo na. 150, 200. Sasabihin pa ng instructor mo, "Sigurado ka?" "Oh yeah!" Dati, pag binigyan ka ng mabigat, talaga, kaya ko yan. Ngayon, pag binigyan ka ng mabigat, excited ka ba? Why? Kasi doon sa mga nauna, tumibay ka na. Nag-improve ka na. Kaya pag meron pang ulit na problemang darating sa buhay mo, you're confident enough that if my God has been with me before, He is still with me today, and I will overcome it. Hallelujah! Pakisabi nga sa katabi, magtapat ka kay Lord. Kahit na may problema, magtapat kay Lord, manatili sa Panginoon. Amen? Dahil doon tayo ini-improve ng ating Diyos. Pangalawa, I need to move on. Bumalik pa po ako ng Word of Hope Main. At napaka-traffic po ngayon, pabalik doon. Palayo ng palayo ang purview. Second is, the blessing of becoming genuine. No? Sabi ng iba, genuine. No? Now, meron pong pangalawang nagaganap sa atin na blessing as we endure trials in life. Sabi dito, blessed is the man who endures temptation or trials, because after having become genuine. Matapos daw po ang pagdaan sa pagsubok, nananatili kang sumusunod sa Panginoon sa kabila ng pagsubok, nakikilala ka bilang totoong Kristiyano. Nalalaman na authentic ka palang Kristiyano. Ikaw ay approved by God. Na ibig sabihin, pumasa ka sa mga pagsubok ng buhay. Oh, I like that. Kasi alam mo kapatid, madaling maging Kristiyano pag masarap ang buhay. Narinig mo? Pag walang problema, ang sarap maging Kristiyano eh. Diba?
ang mga kanta natin, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Wow! Hey, hey! Ay, masaya! Madali yun eh. Madaling magpaka-Kristiyano pagka walang problema. But this is the testing point. Napakahirap magpaka-Kristiyano pag may problema na. Napakahirap magtapat sa Panginoon pag may problema na. Pero makinig ka, sa panahon ng pagsubok and after the trial of life, paglabas mo sa pagsubok ng buhay, doon makikilala na ikaw nga ay talagang Kristiyano. Now, God uses trials for the express purpose of building our faith and our character. Meron po akong kwento na nabasa patungkol sa isang elderly Christian man who is also a fine singer. Galing siyang kumanta. Yung kanya pong dating trabaho ay singer siya sa mga hotels and clubs. So dati siyang naninigarilyo at umiinom ng alak. Pero nung na-born again siya, ang ginawa niya ay umawit na lamang sa Panginoon. Siya ay natagpuan na may cancer sa dila. And an operation must be made. Okay? Bago daw po kumalat ang cancer sa kanyang katawan. Tinanong niya yung doktor. Sabi niya, "Doctor, are you sure I will never sing again after the operation?" Sabi ng doktor sa kanya, walang kibo yung doktor. Pangalawang pagkakataon, "Doctor, will I be able to sing again after the operation?" Tinignan lang siya ng doktor. Sabi niya ulit for the third time, "Doctor, please, tell me, am I going to sing again after the operation?" Sabi ng doctor, "I'm not sure." So, anong ginawa nung Christian na lalaki? Sabi niya doon sa doktor, "Doc, will you please give me a stool? Bigyan mo ako ng upuan." Okay. Mupo siya. "Before you do the operation, I would like to sing to my Lord." Gusto kong kumanta sa aking Panginoon. Sabi niya, "I had experienced so many good times sa aking Diyos. And today is a bad time. But still, even in this bad time, I want to give praise to my God." Sabi niya sa kanyang kanta, ang inawit niya ay ang sikat na himno ni Isaac Watts na "I'll praise my Maker. I'll praise my Maker while I breathe. And when my voice is lost in death, praise shall employ my nobler power. My days of praise shall never be past, while life and thought and being last, or immortality endures." Ito ang kanyang inawit. Sabi niya, sa kanyang awit, "Sa anumang panahon, pupurihin ko ang aking Panginoon." Now the question is this: what kind of Christian are you when your faith is being tested? When you find yourself in great trial? Anong klaseng Kristiyano tayo pag may pagsubok tayo? Tayo ba yung Kristiyanong magagalitin? Pag may problema, bugnutin? Ang palayaw mo, bugi? Ikaw ba yung Kristiyanong pag may problema, walang ibang ginawa kundi magmukmok, magkulong sa kwarto? Ikaw ba yung Kristiyanong pag may problema, nanlalamig sa Panginoon? What kind of a Christian are you or me as we face trials in life? Alam mo, mainam yung ugali ng lalaking ito. Ano sabi niya? "Naranasan ko na ang kabutihan ng Diyos sa good times. Pinuri ko siya. At maging sa bad times, pupurihin ko ang aking Panginoon." Mga kapatid, remember this, na ang ating Diyos, even in trials of life, ginagawa po tayong genuine. At nalalaman na talagang ikaw nga ay Kristiyano pag sa kabila ng pagsubok ay nananatili kang sumisiksik sa ating Panginoon. Alam mo kapatid, makinig ka. Huwag mong iintindihin ang opinyon ng tao patungkol sa pananampalataya mo. Ano naman, kung sasabihin nilang, alam mo, magmula naging born again ka, nagkaganyan ka na. Alam mo, bakit kailangan pa magbigay sa church? Ikaw nga, nangangailangan ka etc. etc. Ano man ang paglilibak nila sa atin, it doesn't matter at all. Why? Dahil ang pinakamahalaga ay ang approval ng ating Panginoon na matapos ang pagsubok na iyan,
natiyak niya sa iyo na ikaw nga ay totoong Kristiyano. Pakisabi sa katabi mo, totoong Kristiyano. Now, the third blessing is the blessing of receiving the crown of life. There is great reward for persevering in faith through the tests of life. Ito po yung conclusion ng verse 12. After becoming genuine, after having stood the test, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. Oh, I like that. Now, yan po ay usaping pagdating sa langit. Yung reward, yung putong ng korona ng buhay. Pero alam niyo po ba, that according to studies, yung word po na crown of life can be interpreted as the crown which consists in life. It is being able to enjoy God's abundant life daily. Sabi mo nga, abundant life daily. No matter the outward circumstances may be. Pag sinabi daw pong crown of life, hindi lamang po ito yung koronang ibibigay sa iyo sa langit. Ito daw po may kinalaman sa buhay na pinagpapala every single day. O listen, pag tayo daw po ay naging tapat sa Panginoon sa kabila ng pagsubok ng buhay, after nyan, nalalamang genuine ka. Ang kasunod na stage niyan, pangatlong pagpapala niyan, nagkakaroon ka ng abundant life on a daily basis. You begin to enjoy everything. Masasabi mo sa akin, Pastor, yung araw kong yun, hindi naman maganda. Kahit na nga ngayon, Pastor, naman pumunta ako dito sa church, parang pilit na pilit. Kasi may problema ako eh. Kaya nga outward, no matter the outward circumstances may be. Ano ibig sabihin niya? Bagamat may problema ka, may pagpapala pa rin sa iyo ang Lord. Ano? Buhay ka pa. Dati, hindi natin naiintindihan yun. Pero nung lumalim tayo bilang Kristiyano, tumibay tayo bilang Kristiyano, dumaan tayo sa apoy bilang Kristiyano, ngayon, pati yung mga maliliit na bagay sa buhay natin, ipinagpapasalamat na natin kay Lord. Amen? Dati, ang tinitignan lang natin yung mga big time blessing. But now we begin to understand na mismong hininga natin ay pagpapala na kay Lord. Na anuman ang karamdaman na meron tayo na ini-endure natin, na everyday pinamumulat pa ng Diyos ang ating mga mata, ay nagpapatotoo na tayo na ang Diyos natin ay tunay na mabuti. We can testify that our God is a good God and is going to do something great in my life today. Hallelujah! Yung daw po ang ibig sabihin ng the crown of life here on this earth. Na iba na ang pananaw mo. Pakitanong mo ngayon katabi mo, iba na ba? That you don't look at big blessings. Na alam mo na anumang bagay ang pinaaabot sa iyo ng Panginoon, pagpapala yan. Na hindi pwedeng maapektuhan ng sitwasyon natin sa ating pong mga buhay. Anuman ang sitwasyon ng buhay, ang focus mo ay nasa pagpapala at kabutihan ng ating pong Panginoon. Listen to this. Oh, I like this. Na pagdating natin sa langit, as we be in the presence of God, sa langit may awarding. Pakisabi nga sa katabi mo, may awarding. Paglapit mo sa Panginoon, bibigyan ka niya ng putong ng korona, the crown of life. Anong ibig sabihin nun? Na anak ka niya, na sa kabila ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan mo sa buhay, nanatili ka sa Kanya. And listen, walang bagay na ginawa mo para sa Panginoon ang kakalimutan ng langit. Everything will always be remembered and will be rewarded. Well done, good and faithful servant. That would be a joy. That would be a joy. Kaya mga kapatid, ang hamon sa hapon na ito, ano man ang pagsubok ng buhay mo, magpatuloy ka. Pag sabi sa katabi, magpatuloy ka. At the very end of life, kapatid,
hindi ka man dito tugunin ng Panginoon, hindi mo man maranasan ang sagot ng Diyos sa buhay natin sa panahong ito, tanda mo kapatid, in life and in death or in anything, God is a God of abundant blessing. Listen, there will be a great reward in the place called heaven as we come unto the presence of God. Ang sikreto, sa kabila ng pagsubok ng buhay, we will faithfully walk with God. There is blessing in testing. Let us bow our heads and let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, this afternoon we would like to thank you for allowing us to listen and hear your words. I pray that you would bless us. I pray that you would challenge us. I pray, Lord, that you would transform our very being to understand, O Diyos, na higit sa pagsagot sa aming pong mga problema, nais mo'y patibayin kami bilang mga mananampalataya. I pray that we would see differently. Makita namin ang mga pagsubok na ito hindi para pahirapan kami, kundi para lalo kaming pagmaturin bilang mga Kristiyano.